Mm. Naimbag nga morning kakabsat, baro nga aldaw, baro nga parabor yan. Good morning sa atin lahat at isang mapagpalang umaga at Merry Christmas sa ating lahat. Ayan, Merry Christmas, Ma'am Junida. Merry Christmas. Tumatanggap akong regalo in cash or in kind. Sige, post natin yung Gcash mo dito. Alright, marami. Merry Christmas, yan. So, yun, nantok na. Wala kaming tulog ni Ma'am Junida. Ano oras na kami nag-iwalay-walay dito sa church fellowship kanina. Yan, kanina. Parang kanina lang eh. Nagkakainan, no? So, yun. At masarap magdiwang ng Pasko dito sa simbahan. Alright. So, yun. At Merry Christmas sa kasama natin.
Diyan sa Google Meet. Yan, Merry Christmas kay Ma'am Geraldine. Yan, sa US siya. Yan, Merry Christmas. And sa ating ka-co-host, si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, Merry Christmas. Ha? Yan, good morning sa ating lahat and Merry Christmas. Yun. Mukhang Una pa si madilim Ma'am dyan sa inyo, Sabel. Mama. Nasa gubat ako. Wow, Nasa sana forest all. ako. Kasi Yun. Nagka-camping ata. nag-share ako dito sa relatives ko. Nandito Yun. kami sa pinsan kong mga kasama ko eh. Alright. Yan, si Ma'am Bergie. Then, ang kakakon lang natin, si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning and Merry Christmas to you. It's so dark. Same ata yung place nila ni Ma'am Bergie. Balikan natin si Ma'am Ma'am Sabel. Yan, Ngayon bangag sa apa kada tayo amin. Ayun, si Ma'am Sabel. Good morning. Morning. Alright. And then, yun, sa ating kasama dito sa studio, si Sister Ruby May. Yan, baka may gusto siyang batiin ng Merry Christmas. Ayan, good morning po sa ating lahat. Merry Christmas po. Alright, maraming salamat. At mamaya natin si Brother Mark pang finale. Alright, yan. Okay, then dito naman tayo sa ating Facebook Live. So, sino mga kasama po natin dito? We have 9 viewers for now. No? Talagang nilamig sila, no? Or napuyat sa kakakain yung kagabi. Alright, kasama po natin dito sila Agapita Amlos. Good morning po and Merry Christmas. Sir Ariel Pometya. Yan, Merry Christmas, sir. Yan, parang kanina lang tayo nagkasama-sama. Yan, good morning, sir. And Ma'am Joyce. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ay, sa inyo. And sabi niya po dito. And Sir Digno Velasquez. Merry Christmas po dyan. Sa Pangasinan. Yun. And then si Sir Salvador Bore and si Ma'am Teresa Rivera. Yan. So sa mga yan, si Ma'am Jen Campana, mayroon pang pag-gift siya. Sana all. May pag-gift si Ma'am Maricel. Ay, Ma'am Maricel yun dito. Si Ma'am Jenida. Yan. So, yun. At sino pa? Hindi pa ako nabasa dyan. Ma'am Jenida. Wala na. Okay, sa mga 9 viewers na hindi nag-comment, yan. Pero, yun na still watching. Good morning sa inyo and Merry Christmas. Yan. So, mukhang nilalamig kasi boses namin kakanta na. Nagkanta sana kami. Napuyat. Napuyat. Hindi kasi malamig. Di ba? Unless kung kakantahan tayo ni Ma'am Bergie. Yan. Ma'am Bergie, baka may prepared song ka dyan. Gusto niyang mag-ukulele muna. Ma'am, di ka namin marinig, ma'am. Minute ka ni Mark. Ay, nalito lang ako. Lalamig na nga din ako dito. Ay, nilalamig ka. Nag-tent lang ako. Natulog na ako sa tent. Nag-tent Bale. lang ako dyan. No? Kapag uminit Ayan, yung boses namin dito sa bonfire. studio, baka baka si Mark yung kakanta mamaya. Yun, abangan po natin. Gubat sila ni Oo, ma'am. Yan. So, mag-thumbs up na lang po kayo kung gusto natin pakantay na si Mark, no? Dito sa sa ating live, no? Kapag maraming thumbs up, kakanta si Mark mamaya. Yan. Alright. Wow. Yan, magkakaroling kami. Alright, so yan. At tayo ay datako naman tayo sa ating lesson, no? So, ganun pa rin. Yun pa rin ang ating lesson na napaganda na during this Christmas. Dapat yung with our family, si Kristo pa rin yung pinakasentro and focus ng celebration ng Christmas, no? Hindi sa iba, hindi sa mundo, kundi sa Panginoon lamang, no? Na saan ikukumit natin, no? Na celebrate or yung focus ng celebration natin during this Christmas with our family is Jesus Christ. Yan. So, pero unahin natin si Ma'am Bergie. Bumawi naman siya si Ma'am Bergie. Nakaraan wala kami. Ay, wala siya eh. Yan. Sige Ma'am Bergie, baka mawala kasi yung signal mo dyan. Kaya
Oo. Oo. Unahin ka namin. Grabe, grabe kasi last week akala ko yung Yun. 6 a.m. is 4 a.m. Uy, naaga-aga kasi ng mga Ayun. engagement mo, ma'am. Alright. Sige, ma'am. Bawi ka Masyado ngayon. na ano namin. Anyway, ayun, Merry Christmas ulit sa atin and kay Pastor. Ayun, sa lahat ng mga viewers. At yun nga, katulad ng topic natin pa din na committing our family. Ayun, this Christmas, syempre, una, summarize ko lang yung past na nabanggit ko is, or in general na napag-usapan natin, na-tackle na natin yung kapanganakan ni Hesus Kristo. And yun nga yung essence niya na to save us, di ba? From sins, yung to save sinners from sins, of course. At yun nga, in sharing the gospel, andun yun, yung purpose din, yung sa atin na to spread the good tidings, di ba? At pangatlo, yung babanggitin ko ngayon, syempre, yun, yung response naman natin, yung as a soul winner, o yun, kung tayo naligtas na and we are fully aware of yung sa kapanganakan ni Hesus Kristo, we are much knowledgeable, di ba? Kasi paulit-ulit na nga yun. So ano naman yung, syempre yung magagawa natin, yan, what else can we do more? Yan, aside from doon sa after hearing, di ba, yung mga, kahit sa atin mismo, pagkatapos nating na-share, di ba, na ibahagi, na impart yung Word of God, itong topic na ito. So, me personally, syempre, yung ano naman yung magiging response, di ba? Including na ako sa dito sa na prepare ko. And merong din tanong na, di ba, did we do something, di ba, sa in the past weeks na napag-usapan natin. Ayan. And syempre wala pang nadadalang bisita. Ayun. And still praying, 'di ba? Na ang hirap ng yung response ba ng kapag nag-i-invite. So still striving hard na by God's grace ay may makarating yan sa Bahay-Sambahan sa susunod na linggo. At yun nga, yung hinabol ko din talaga this time. I mean, for the last, 'di ba, this last minute of this month na alam mo yun, naisip ko din talagang ginrab ko yung opportunity, ayan, to pumunta dito sa bundok. Hindi naman bundok. Kasi dito lang ako sa Luwakan. Ayan, dito sa ayan, dito yung pinsan ko kasi sila yung nauna dito nag-camp. Kaya nandito sila at andito yung bakasyon ng mga anak niya, 'di ba? Kaya and then meron din silang ibang kamag-anak kaya sinamantala ko yung pumunta dito. So wala muna ako sa bahay. Iniwan ko muna sila doon para sabi ko para ma-assure ko yung salvation ng relatives ko at syempre itong mga silang family. Ayun. Unti-unti pero ito talaga yung purpose ko kaya nag-tent na din ako dito kasi medyo hindi naman itong parang barracks lang din itong na-occupy. Yan, hindi pa wala pang permit yun na magpatayo ng dito ng anong tawag doon? Bahay talaga. Yun, hanggang matapos yung dinidil kasi namin. Yan, ito yung mga area na dinidil namin dito sa Luwakan. Yan. At hopefully na maging campsite siya. Anyway, yun nga, katulad ng sinabi ko, yung ginarab ko yung opportunity na assure yung salvation and mabahagian. So, thankfully na, di ba, 12 midnight after yung meal is na sabi ko before sila matulog is ko muna sila, i-Bible study ko sila and nabahagian ko ng gospel. Yun yung isa, dalawa sila pala. Yun. At yun nga, syempre first cousin ko kasi yung pinsan ko kaya syempre nag-open up din ng burden so kaya ako pumunta dito. Yan, regarding din sa spiritual condition nila.
Ayan, kasi lagi ko din katulad ng ano, yung kung ano yung ginagawa natin, yung binabahagi natin ngayon na yung essence ng Jesus' birth, 'di ba? Na yun din yung pinapaliwanag ko sa kanila. Sinasabi ko sa kanila yung essence na kung naiintindihan ba talaga nila, 'di ba? Kasi siyempre ano, medyo surrounded din kasi yung family ng, um, alam natin 'di ba ng kamunduhan kaya mahirap yung hila. Siyempre kung mag-isa ko nga naman tapos mostly sila busy tapos yun, kaya unti-unti, yan. So eto yung, response ko na in my case hindi man ako nag-a-update sa GC or, I just, alam mo yun nagse-share lang ako without updating and pero andun yung ano, andun yung ninanamnam ko yung lahat ng ano, lahat ng binabahagi natin and, hindi ko kinakalimutan, 'di ba? Yung hindi ko nakakalimutan lahat kahit yung mga preachings ni pastor. So, buti nga meron tayong recording, 'di ba, na ganito na babalikan natin 'pag nakalimot tayo and siyempre meron minsan nagte-take notes, 'di ba? Ayun, kaya, yung pinakamahalaga 'yan sa'kin ngayon in this, dito sa topic natin is paano naman yung ano natin, yung respond natin, 'di ba? How is, our response, 'di ba, sa ano, ah, sa topic natin, 'yan. And, kung ano na yung nagawa natin and ano pa yung gagawin natin. So, just like yung sabi ni pastor na mahalaga talaga yung nagagawa natin ng plan and andun yung 'di ba, yung commitment natin na we continue. Kaya yung verse ko is Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Yan, verses 1 to 2. Na sabi niya dito, 'di ba, na wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Yung katulad nung ano, yung shinare ko na part dito sa sa mga Sunday schoolers, yung the focus is Jesus Christ and the connected din dun sa preaching ni pastor kahapon na yun nga, na our focus is looking unto Jesus, yun, the author and finisher of our faith. Kasi yun ang bottom line natin after all. Kasi 'di ba, yung kung mawawala din naman tayo sa focus is syempre alam natin kung anong consequence. Ayan, kaya we look unto Jesus and andito na din yung ano 'di ba? Andito na din yung cross, andito na din yung pagre-remind ng verse na ito yung sa death, burial and resurrection ni Jesus Christ, 'di ba? And lahat tayo, 'di ba, may kanya-kanya tayong race. Yan na tinatahak. So, set by God. Yan. Kasi ang sabi niya dito, ang Panginoon, 'di ba, ang sabi niya dito, and let us run with patience the race that is set before us. Kasi so wala namang ibang nag-aalaw, 'di ba, kung ano yung race na kinalalagyan natin but God. Yan. So, and yung dinagdag niya dito sa verse 2, 'di ba, yung looking unto Jesus and that he is the author and finisher of our faith na whether we like it or not, 'di ba, yun yung ano, ito yung kumbaga foundation. Ito yung parang pinanghahawakan natin, 'di ba, as we go on, as we keep on. So, yun nga, as we recall yung mga napag-usapan natin from the very first week up to now, ayan, so syempre hahanapan naman tayo ng Panginoon ng result, 'di ba? At what's for, 'di ba? What's the use kung knowledgeable tayo or nasa ministry tayo, 'di ba? Kung wala naman yung ano,
kung wala naman yung puso natin dito sa paglilingkod. Yun. And 'di ba wala ding silbi 'di ba sa Panginoon kung hindi natin kumbaga for a show lang 'di ba lahat. Kaya mas maganda 'di ba na naka-focus tayo yun sa gawain kung ano yung nilagay at kung saan tayo nilagay ng Panginoon 'di ba na fulfill yung purpose niya. So personally 'di ba ang sabi niya dun sa 2 Timothy chapter 3 kasi pinost ko din yun yung parang yun din yung parang verse ko, motivational verse ko na yung sabi niya dito sa 2 Timothy, basahin ko lang. Ayan. 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15. Yan, sabi niya dito, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them." Yan. Kasi di ba, and sabi niya dito sa verse 15, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." O, di ba? Kaya yung pagpapatuloy natin na despite of, 'di ba, ups and downs ng paglilingkod, hindi man ganun ka-perfect or we have andun yung pagpapatuloy natin and yung sa pagpapatuloy natin, 'di ba, syempre may transformation. Yan, like doon sa may renewing of our mind. Meron tayo dapat transformation as time goes by. And syempre, that's also my personal self-evaluation. Yan. Na syempre dapat lang na as years go by, 'di ba? We paakyat dapat 'di ba yung natin, hindi tayo palayo na sabi ni pastor. Yun. And yun. So parang just to end, I just want to thank God. Yan. Nagpapasalamat ako kasi yung grace niya. Yun. At after all na parang yung after all na panalangin yung mga goals din at saka yung kasi talagang this year is really I may say parang that hindi naman siya toughest pero sa akin is parang enlightenment talaga. Yan, malaking enlightenment sa akin ang 2025 to especially sa parang napabayaan ko, may lapses na kailangan na balikan. Yun, I have to allow God to restore para syempre hindi ka komportable na magpatuloy sa gawain hanggat hindi ka nare-restore, 'di ba? Hindi mo iaalaw ang Panginoon to restore you. And yun nga yung hiniling ko ng hiniling to restore, that God to restore me. So, yun nga, that's why sometimes I have to kailangan ko ng tawag doon yung solitude with God, yung ganun, without distraction. Kasi mas maganda sa akin yung yung ganun na nakakausap mo yung ikaw lang at Panginoon muna. Yan. While ongoing, 'di ba, yung restoration mo. Lalong-lalo na kapag yung family mo na yung it has something to do with your family. Yun. Sa akin kasi yung pinaka-ultimate goal ko is talagang discipling yung family. And ito nga yung nag-usap kami ng pinsan ko, yung gano'n regarding their spiritual condition. Yun, kaya yun yung sabi ko sa kanya na yun din yung ko, yung burden ko talaga sa kanila, sa mga relatives ko. So sabi ko sa kanya na kailangan niya din akong para makita nila, sabi ko na makita ng iba na relatives namin. She has to cooperate or she has to submit, 'di ba, spiritually din kasi kumbaga like for example, sinabi ko na mag-church sila, well, prayerfully na hindi ko naman sila fino-force. Pero nire-remind ko lang lagi sila na to come to church, ganun, to visit, yun. Or kaya Bible study lang ng Bible study.
So, at least nakita ko yung doon ako natuwa, yung joy at yun nga sabi ko yung kilos ng Panginoon na ah, ang tawag dun, nakita ko yung result ng panalangin ko. At yun naman ang pinakamahalaga. Kasi after all, 'di ba? At least hindi tayo guilty na nagso-soul winning tayo sa labas, pero napapabayaan natin yung family. Ayan, kasi the toughest talaga is uh, or hardest yun sa or the most challenging part is really your family, yung burden mo mismo sa family. So, yun lang. To God be the glory and Merry Christmas, everyone. Mhm. Thank you, Lamig na Ma'am dito. Virgie. Yan. So, yun. Nakita natin dito, no, na kung saan dapat natin pagpatuloy, no? Na kung saan nandun yung continuation natin. Kasi mahirap din talaga, no? Na sa ating mga ginagawa is yung kalaban natin is hindi tayo nagiging consistent, no? Kasi maraming panggugulo ng diablo, no? And offer ng diablo para ma-distract tayo, para hindi tayo maging consistent, no, sa Panginoon. So, 'yun. Na kung saan meron naman salita ng Diyos na panlaban sa panggugulo ng diablo, no? Like this season, 'di ba? Na kung saan sobrang maraming kuwan ng diablo para tayo ay linlangin para mag-iba yung focus natin ng pag-celebrate ng Christmas, 'di ba? So, 'yan kaya nga dito gusto kong i-share dito sa may Luke chapter 2, no? Tingnan niyo po natin dito sa Luke chapter 2 verse 10. 'Yan. Na kung saan makikita natin dito na yung angel, no, na kung saan nagpakita. Na kung saan dito sabi so and the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So may dyan, pinanganak si Kristo Jesus na siya yung Savior natin, no? At makikita po natin dito sa yan, nasa verse 12, and they shall be sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, laying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God. Yan, praising God. Tandaan niyo po yan, praising God. And saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward them. No, saan? Andyan, yung this Christmas, no, dapat ang pinaka-focus natin together with our family is to praising God, no? Is to praising God. Kasi makikita mo na natin dito na kung saan nung pinanganak si Jesus, they praise God, they worship God, no? Like yung pati yung mga shepherd, 'di ba? And the wise men, no? Na kung saan nag-offer pa ng regalo, no? Ang wise men. So, yun. And sabi dito sa verse 17, And when they had seen it and made known abroad saying, which was told them concerning this child, and all they that heard it wondered at those things we were told by the shepherds. Yan. Now, saan? Dito sa verse 20, And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. Now, saan? Andun na ang layunin, no, or andun na makikita po natin they praising God for all the things that they had heard and seen and it was told unto them. No, kung saan kaya nga during this Christmas na andun yung focus natin sa Panginoon. Bakit? Kasi nung pinanganak si Kristo Jesus, they praising God, they worship God. No, na kung saan nag-offer pa sila ng regalo, mga wise men. Kaya tandaan nyo po, this season is very, ito yung pinaka-focus dapat natin is to praising God. Hindi lang for this season. Kasi mamaya, sabihin natin, ay, tapos na yung Christmas. Tapos na yung papuri sa Panginoon. Bakit, diba? Na kung saan, but during Christmas, pinapa-remind tayo, no? Pinapa-remind tayo ng Word of God to praising God. Kasi this Christmas maraming panggugulo ang diablo eh. No, na kung saan andyan yung family reunion. 'Di ba? Na kung saan
dapat ngayon pupunta ka sa inyo kasi December 25, di ba, Ma'am Julia? Ah, yan. Sa beach na natin ngayon. Uwi mo na ka, Pastor. Pahinga ng konti. Pahinga mo na ng konti. Yan, di ba? Yan, baka naman, Pastor, sa, ano, sa dagat na lang tayo mag-meeting, di ba? So, yun yung nasa mindset natin, di ba? Nakasaan, December 25 naman, baka naman, di ba? So, yun nga, nakasaan, andun yung pangkukulo ng Diablo na magiging focus natin is yung celebration ng kumunduhan. Hindi na yung pinanganak, no, na si Kristo Jesus. Kaya, makikita natin, di ba, laman ng balita, traffic, grabing traffic. Kaya nga dito sa Baguio, nakakatamad na pumunta ng town kasi sobrang traffic, no? Dami pang tao, parang mga tao dun sa baba nag-aakyatan dito sa Baguio. 'Di ba? Na kung saan kakatamad magbabagyo, sobrang traffic, daming siksikan pa, 'di ba? Na kung saan makikita natin yung the way they celebrate Christmas is yung mamamasyal, 'di ba? Gagastos, pupunta sa mga eat all you can, Samji, sabi nga ni Pastor. Buti pa si Ma'am Chinilla nag-caroling sa Samji. Ay, hindi ba lang sa... Yun. Yun. Yan. Kaya, pwede na pang number 1 daw yung Ayun. Sana all. Tay. Hati-hati. Tay. Alright. So, yun. Nakasaan. Makikita po natin yung the way we celebrate the Christmas and yung mga unbelievers, makikita natin na malaking diferensya, no? Na hindi nila na-focus na worship nila ang Panginoon. Like simbang gabi, 'di ba? Makikita nyo, simbang gabi is hindi naman yung simba yung pinupuntahan nila, 'di ba? No, saan? Mga pormahan, mga kabataan, doon sila magtatambay, 'di ba? Para makakita ng mga chicks, 'yan. 'Di ba? No, saan? Yun na makikita natin yung trend ng mundo. 'Di ba? No, kasi kikita natin sa Facebook, napapanood natin sa Reels, mga pormahan nila sa mga simbang gabi, 'di ba? Nakasaan sa init-init naka-sweater yung mga nandun sa taga-baba, no? Para yun to show off, 'di ba? So iba yung focus nila, iba yung motives nila to celebrate the Christmas. Tayo bilang isang Kristiyano and together with our family and andito na yung word of God na nagpapaalala na Christmas, no? Na nakasaan dapat yung pinaka-center is si Kristo Jesus and siya yung i-worship natin, siya yung i-praise natin, no? Hindi yung ating sarili kasi kapag minsan andun na yung pride natin, no? Nakasaan, pupunta ka sa family reunion, magkakasama kayo mga kamag-anak, pataasan kayo, 'di ba? Kung saan may nabasa akong post sa Facebook na during the Christmas family reunion, 'yon. Kung saan awayan sa lupa yung pinag-uusapan, pinag-aagawan, 'di ba? Yung mga magkakapatid, 'di ba? Magulo, 'di ba? Tapos yung kung sinasabi nila kung ano yung natapos ng mga kanilang anak, 'di ba? So, ano yung trabaho. So, parang ang gulo, 'di ba? Na kung saan napaka-peaceful kapag nandito tayo nagse-celebrate sa Christmas, sa church, no? 'Di ba, Ma'am Junida? Nakaka-peaceful kumain. Sarap umikot ng sabaw kanina. At yun, na kung saan nandun yung makikita po natin yung layunin ng Panginoon na sabi nga dito, yun, I bring you good tidings of great joy. At na kung saan dapat Merry Christmas. Kaya nagkukanta tayo nagbabati tayo ng Merry Christmas upang sa ganun ay yun nga na great joy yung dala ng kapanganakan ng Panginoon. Bakit great joy? Because He is our Savior, 'di ba? Na kung saan tayo niligtas ng Panginoon. So it's a big blessing for us and for all the people yan. No? So yun nga na nakakayanam sa Panginoon na kung saan the way we celebrate Christmas
hindi natin focus ang Panginoon, 'di ba? Yung pinanganak, kundi iba yung focus natin, 'di ba? Nakakalungkot kasi niligtas tayo ng Panginoon, 'di ba? Ah, naghirap ang Panginoon para sa atin, para iligtas lamang tayo sa ating mga kasalanan. Tapos hindi siya yung nagiging center natin, 'di ba? So, nakakahiya sa Panginoon. Kaya nga pinapa-remind tayo na makita natin, 'di ba, yung angels, they worship God nung pinanganak si Jesus Christ, the shepherds, no? Na kung saan makikita po natin dito na um, they returned. Yan, glorifying and praising God, no? And ganun din yung mga wise men, they offered gifts, no? Kaya nga during the Christmas, 'di ba? Kaya yan, also yung gift, 'di ba? Na kung saan yun, magreregalo tayo sa mga yun. Magreregalo tayo. Yan. Baka maka-receive tayo kay Ma'am Virgin, no? Ma'am Ginita. Ma'am Sabel. Yan, Ma'am Dalawa Sabel. na din. Yan. Hintayin nyo na lang. Uy, hintay na lang natin daw. Ay, yun. Alright. Alright, ano kaya yan? Kaya yan. Kaya nga napakaganda bilang isang Kristiyano na hindi dapat nagiging focus, no? Yung the way celebrate Christmas, yung nagki-trend dito sa mundo, no? Kasi napakagulo talaga. At kung gusto natin we celebrate the Christmas peacefully and mag-glorify natin ang Panginoon, ikakalugod ng Panginoon is yun, nandito tayo sa simbahan, and dyan tayo nag-soul winning, nagbibisit, 'di ba? Nag-Bible study, and yun, kung saan gumagawa tayo para sa Panginoon, and the Lord will glorify, no? Yun yung the way we celebrate Christmas. Hindi lang during Christmas na gagawin natin, kundi every day, no? Saan kahit hindi Christmas, it's either January, February, yan. No, saan tuloy-tuloy. Kaya tulad sinabi ni Ma'am Bergie, ano, kasi baka pagkatapos ng year 2025, no? Na yun, hindi ka na magpapatuloy, 'di ba? Like yung commitment natin kasi panibagong team na naman, 'di ba? Na tema ating simbahan, no? Kasi year 2025, year of commitment. So, yun nga, no, kung saan andun yung continuation natin, andun yung pagpapatuloy natin kung ano yung natutunan natin or naririnig na natin, no, na itong year 2025, no? Kasi is last Thursday, no? Sobrang bilis. No, is a last Thursday of the year. So, yun, ilang years na rin tayo nagdi-devotion na yan, every Thursday nandito tayo, 'di ba? No, so sadyang kay bilis ang panahon, no? Madadagdagan na naman yung taon ni Ma'am Sabel, you know? Wala pang malamig pa rin yung Pasko ni Ma'am Sabel kasi wala pang nakakasama. Na Ma'am Sabel, may sasabihin ka? Alright. Yan, so yun nga, no, kung saan makikita po natin na during this Christmas dapat pinaka-center, no, and yung celebration natin and together with our family, syempre, na ang Panginoon, and we worship God, glorify God, no, and praising God. Yun lang naman, di ba? Na kung saan kung iisipin natin, napakadaling gawin, pero yun nga, na kung saan maraming pagugulo ng dyablo, maraming trend ng mundo na gusto nating sundan, pero andito yung Word of God, andito yung instruction dapat nating susundin, hindi yung trend ng kumunduhan. Yan, alam ko maraming sasabihin si Ma'am Jenida. Yan, sige Ma'am Jenida, dagdagan mo. Amen. At it's December 25. Yan, so sa labas, pag lalabas ka ngayon, simula pa kagabi, and at ngayon, makakatanggap ka ng mga messages,
na bumabati sila ng Merry Christmas, lalo-lalo na yung mga unbelievers, na dahil ang paniniwala nila na yung December 25, particularly ito yung kapanganakan ni Cristo Jesus. And so, just to remind sa bawat isa sa atin na hindi po tayo naniniwala na ang December 25, yun talaga yung exact date ng kapanganakan ni Cristo. Ang paniniwala lang po natin, merong Kristo na ipinanganak. Yan, so iba kaya tunog yung mga messenger natin, bumabati na ng Merry Christmas. Inaantay talaga yung December 25 dahil sa paniniwala nila na iyon talaga yung kapanganakan ng Panginoong Kristo Jesus. And pero yun nga, alam natin at paalala lang sa atin. And kaya sabi nga ni Pastor kagabi, di ba, na September pa lang September pa lang ay bumabati na sila ng Merry Christmas. And yun, pag narinig natin yung Burr months, yan na. Nag-umpisa na Christmas. Pag burn na, pumapasok sa isip natin, Christmas season. And Christmas na. Diba? Yan, kaya nga, ilang araw na lang, 6 na araw na lang. And sabi nga ni Sir Christian kanina, this is the last Thursday. Hindi pa ako makapaniwala, check ko lang yung calendar ko. Nga, next Thursday, it's January 1. Yan, at 6 na araw na lang, yan, matatapos na yung taong ito. Yan, malilipas na rin itong Christmas season. Yan. Pero ano po yung naging effect ng Christmas season sa buhay po natin? Dahil alam niyo po yung Christmas season, and may effect ito, mapa-unbeliever o mapa-believer, may effect ang Christmas season. Yan. So, ang katanungan sa atin ngayon, ano yung naging effect ng Christmas season sa ating buhay? And masasabi ba natin na itong Christmas season na ito ay ito yung time na mas lalong napalapit tayo sa Panginoon, or ito yung time na kung imbis na mapalapit tayo sa Panginoon lalo, and kung kailan Christmas season, yan, doon pa tayo lumayo sa Panginoon. Di ba? And kaya may effect lagi ang Christmas season sa atin. Kaya napakaganda na makita po natin kung ano yung effect niyan sa atin. And kasi mag-aantay ulit tayo ng 11 months. And 11 months ulit. Di ba? And next week magtatanggal na tayo ng mga dekorasyon. Yan, nakikita niyo po dyan sa likuran po namin, tatanggalin natin yan. At itatago natin yung fireplace. Magtatanggal tayo, mag-aantay ulit tayo ng 11 months bago ikabit yan. Pero, ano nga ba yung naging effect ng Christmas sa ating buhay? And diba, huwag natin kakalimutan, yung issue ng Christmas season ay yung kaligtasan. And kaya nga, hindi lang natin inaalala, no? And kaya nga bilang isang Kristiyano, dapat maging masaya yung celebration natin ng Christmas. Yan yung nabanggit ni Sir Christian ng verse kanina. Yan, great joy. Yan, yun naman kasi talaga ang plano ng Panginoon, di ba? Na maging masaya. Yan, masaya yung pag-celebrate po natin ng Christmas. Yan, alala niyo po nung ipinanganak ang Panginoong Kristo Jesus, yan ang dami pong nagsaya. Yung mga shepherds, di ba? And ganun din yung mga wise men. Yan, actually, sabi nga ni Sir Christian kanina, nagdala pa sila ng regalo. Yan, so wala masama sa pagbibigay ng regalo. Okay? And kaya nga, dapat makita natin kasi marami na tayong narinig. Marami na tayong narinig about Christmas. Yan, marami na tayong messages na narinig patungkol sa Christmas. Pero ang kulang na lang sa atin ay kung paano natin gagawin ito sa ating buhay. And kaya maganda ma-recall natin and ano nga ba ang naging effect ng Christmas sa buhay ko ngayong 2025. And diba? Noong 2024, ano yung naging effect niyan? 2025. Ngayong 2025, i-recall natin para pagdating ulit ng December 2026, yan kung naging maayos man yung Christmas, naging maayos yung effect ng Christmas sa atin ngayong 2025, napaganda na tatandaan natin yan, gagawin ulit yan natin ng 2026. And diba? And dito po sa Matthew chapter 1, and makikita po natin dito sa verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and yung word po dyan, just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. And then pagdating po dyan sa 20, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife,
For that which is conceived in her is the Holy Ghost. And dito po sa verse 24, then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him. Sabi dyan, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him dito yung effect ng Christmas kay Joseph. Okay? Yan, balikan po natin dyan sa verse 19. Yan, sabi dyan, sure, ikaw ba naman, di ba? Yan, so sa mga ano kasi nila dyan, kapag nalaman kasi nila na si Mary ay nabuntis at hindi pa sila ikinasal, and pwede po siyang dalhin sa yung mga custom and tradition ng mga Jew people, dadalhin nila sa plaza, babatuhin hanggang mamatay. At yan po ay nakakahiyang pangyayari. Di ba? So way back ng mga anong panahon yun na kapag nabuntis yung babae tapos walang tatay, di ba? Parang nakakahiya yun eh. Pero nakakahiya yun sa family. Pero ngayon kasi parang tanggap na. Parang tanggap na kasi ng mundo, no? Okay lang, ganun. Pero, dati ganyan yung natin mga Pilipino. So, pero sa mga ganun din. Parang, nakakahiyang pangyayari yan sa isang babae. Ikaw na mabubuntis ka tapos walang ama. Di ba? Yan. And kaya, sabi ng Bible po dyan, and Joseph is a just man. Ano ho bang ibig sabihin ng just man? So, ibig sabihin po niyan, a just man, he is equitable man. Dealing fairly and equally and with all concern as is distinguished from the law. Okay? A man who is marked by justice, honesty, or freedom from bias. And someone you can rely on. Ganda ng description ng Bible patungkol kay Joseph. Yan. Pero, yan, ano po yung naging effect sa kanya ng Christmas? Diba? Sabi siya, nagdadalawang isip siya eh. Alam ba kaya ikaw, Sir Christian? Pananagutan mo. Di ba? Parang may pag-aalinlangan din, di ba? Oh, hindi akin yan. Hindi akin yan. Di ba? Pero ano pa yung makikita natin na effect kay Joseph? And dyan sa verse 24, sabi dyan, and he did as the angel of the Lord had bidden him. Ano pa yung naging effect sa kanya? From just man, siya ay naging spiritual man. Yan. So ano pong ibig sabihin ng spiritual? In spirituality, yan, akala natin yung nakaupo, tapos hindi nagsasalita, hindi naimik, hindi mo nakikita nagagalit, hindi mo narinig na nagmumura. Minsan yun ang akala natin, wow, spiritual. Di ba? Hindi mo alam, nagmumura pala sa isip yan. Yan. So, from being a just man, and ang effect sa kanya, siya ay naging spiritual man. Diba? Anong ibig sabihin ng spiritual? Yung handa kang sumunod. Okay? Handa kang sumunod at diba? Handa kang sumunod, magpakumbaba sa banal na espiritu. Ano ba? Yan, iyon po yung naging effect kay Joseph. Alam mo, may pag-aalinlangan siya dyan eh. Dyan sa verse 19, nag-aalinlangan siya. Yan, pero yan, pagkatapos siyang kausapin ng angel sa dream, and sumunod siya. Diba? Yan, so from a just man to a spiritual man. Yan, so sa atin po, ano naman po yung naging effect ng Christmas sa buhay po natin? Yan, so minsan, hindi ko alam kung siguro ngayon, maraming hindi gumising ng ganitong oras. And bakit? Kasi siguro napagod sa paghahanda, walang masama sa paghahanda. 'Di ba? Walang masama sa paghahanda, walang masaya na maging walang masama na maging masaya, walang masama na magdiwang. 'Di ba? Pag may okasyon, naghahanda talaga tayo. Naalala ko kagabi sabi ni Belte, nakita niya yung talong na iniihaw namin. Nakita niya yung talong na iniihaw namin, sabi niya, Christmas tapos gulay pa rin. Sabi niya, Christmas tapos gulay pa rin. Sabi ko, hindi ka nakikinig sa preaching ha. Hindi ka nakikinig sa preaching, di ba? And hindi issue yung pagkain. Di ba? And pagdating sa kainan kagabi, and sayang, wala si Ma'am Virgie. Namiss natin si Ma'am Virgie, di ba? Sir Christian. Wala siya eh. Akala ko nga makakasama na natin, akala ko makakasama na natin ngayong last Thursday ng last Next Thursday. week. Matitikman sana natin yung kape ni Ma'am Maricel. Okay. Yan, kaya,
minsan kasi walang masamang magdiwang, ano? Walang masama na maghanda, walang masama na magbigay ng regalo. Yan. Pero nagiging mali kapag si Kristo na yung naisasantabi. 'Di ba? Minsan ganun tayo eh. And yung celebration natin instead na sabi ni Sir Chris, nabanggit ni Sir Christian kanina, yung focus natin, yung center. Yan yung sentro ng ating yung sentro ng celebration natin ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. And kung narinig niyo yung kanta namin sa presentation namin, Jesus is the center of our joy, yung Christmas season. 'Di ba? Kaya nga natatawa ako, naririnig ko yung kapitbahay natin siya eh. 'Di ba? Anong oras sila nag-umpisa? And sabi Christmas party daw nila, Christmas, pero yung mga kinakanta nila, alam mo yun yung mga kanta ng mga broken hearted. Yan ang narinig. Sabay ka rin, no? Ay, pero nag-1st January na ako. Bago. Sabi ko naman yung mga kinakanta, no? Yung Christmas, sasabihin natin na inaalala natin yung birthday ng Panginoong Kristo Jesus. Di ba dapat ang kinakanta natin and para sa Panginoong Kristo Jesus? Naririnig mo yung mga kanta nila, yung si Siwit, mga ganyan, mga Uy, grand, si Siwit. mga grand, yung mga Grand kinakanta ng pang grand marches, mga Don't parang break my heart. yung pang broken-hearted na kanta. Di ba? Ay, kaya natatawa, sabi ko, siguro wala ako sa church, kumakanta na rin ako. Yun. Nakikiglan march na rin si Ma'am Janita. Lalo si Ma'am Sabel. Ay, Yan, oo. hindi lang grand. Diba yung kwento niya, kabi-kabilaan yung watwatan. Sana sa susunod, doon tayo. Oo. Doon na lang tayo mag-devotion sa Kalinga. Oo, pwede. Yan. Tapos paligid natin, puro karne. Yan, puro karne. Ay, isa pa naman natin si Mark. Oo, syempre. Walang maiwan na operator. Yung taga-video. Kaya, abalang-abala. Yan, so abalang-abala. Hindi natin alam kung wala tayo sa church. Diba? Kahapon niya, parang kagabi nga, parang ayaw nang kumain, ayaw nang magkape kasi baka lalong hindi makatulog. Kulang na ngayong oras ng pagtulog magkakape ka pa. Kaya, wag na. Masarap yung kape ni Ma'am Maricel. Kaya, di ba? Kaya, minsan, yung sentro ng kasiyahan natin nasa pagkain, nasa regalo. Pambira, di man lang ako niregaluhan ni ganun, di ba? Yan, nalulungkot ka na. And so, wala yung birthday celebrant. Di ba? Yan, siya yung naisasantabi. Yan, kaya, di ba? Kaya, ano ba talaga yung effect ng Christmas sa ating buhay? 'Di ba? Kaya napakaganda na i-celebrate natin yung Christmas na kasama natin ang Panginoong Kristo Jesus. Dahil hindi lang ito yung tulad ng nabanggit ko kanina, hindi lang ito yung panahon para alalahanin natin yung kapanganakan ng Panginoong Kristo Jesus, kundi alalahanin natin na hindi lang yung kapanganakan ni Kristo Jesus, kundi yung kaligtasan. Na bunga ng kapanganakan ni Kristo Jesus, yung kaligtasan na ating natanggap. Yan, kaya mamaya bulay-bulay pag-isipan natin, ano kayo yung naging effect nito? Naging spiritual ba ako ngayong Christmas na ito? Naging spiritual ba ako? Or naging carnal ako this Christmas season? Ano ba? Kaya tamang-tamar pa na kumakain kami, tapos yung mga pinapatugtog nila, yung mga kinakanta namin noon. Sabi ko, tayo dito. Pusong bato. Okay, di ba? And kagaya ni Joseph, ano po yung effect ng Christmas season sa kanya? From a just man, and God turned him into a spiritual man. Okay? Yun lang, Sir Christian, and Merry Christmas. Thank you, Ma'am Janita. Yan. So, totoo yun, no? Nakusan talaga. Iba-ibang ang pagdiriwang ng Christmas ng komunduhan. Hindi papuri sa Panginoon, kundi yan. Sunod sa trend ng mundo. No? Like, talagang ilalayo tayo sa Panginoon. Kaya, yan. Tanungin natin yung mga kasama natin dito. Alright. Yan. So, anong masasabi mo, Ma'am Ruby? Ayan, good morning po ulit. Masasabi ko po, ano po yung naging epekto sa akin ng Christmas na ito? At meron pong positive
dahil sa Christmas na ito ay nagkaroon ako ng malalim na pananampalataya sa Panginoon at pinapasaya nito ang aking puso. Ano po, at dito ko po nakita yung totoong pagsiselebrate ng Christmas. Ano po, dahil po sa Word of God, sa church, at kay Pastor RJ. Yun lang po. Thank you, Ma'am Ruby. And si Mark naman. Yeah, yun. Brother Mark. Ikaw naman. Shuttlebees. Ayan, isang mapapagpalang umaambon na umaga. Kasi umaambon sa labas. Umaambon sa labas eh. Ayan. Unang-una, maraming salamat sa topic yan na kung saan yun nga, it's all about Christmas. Pero minsan maraming ang bumabati ng Christmas pero ibang Christmas na binabatian nila is yung word na Christ is pinapalitan nila ng X. Yan. Pinapalitan nila ng X. Kaya minsan kaya nga, tinatanggalin na yung word na Christ. Kasi iba, pagsasabi natin na Xmas, pinapalitan na ng yung word na Christ, pinapalitan na ng X. Kaya nga tayo bilang isang Kristiyano na kung saan si Kristo pa rin yung sentro ng Christmas. Yun lang po. Thank you, Brother Mark. Yan. So, yan. Si Ma'am Sabel naman, Ma'am Sabel. Good morning ulit. Merry Christmas ulit. At congratulations sa grupo Mahina. namin. Nag-perform gabi. Parang first ata kami. Wow. Ma'am Sabel, mahina, ma'am. Ma'am. Ilapit mo. Mahina, ma'am. Di ka... Yon. Sige lang. Lapit mo pa. Okay na nitong nito. Anyway. Ba't mahina? Wait lang. Ano yan? Thank you ulit sa Yeah. Ayun. natin sa last na natin sa Christmas. Nagpapasalamat ako na lalo akong natututo. Yun ata yung effect niya. Wow. Sa pakikinig ng salita ng Diyos ay kung dati pag pa lang ng December, automatic na yan na ang iisipin mo is magbabakasyon sa probinsya. Wow. Pero ngayon sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon natuto na kung ano talaga yung center ng Christmas season. Wow. Na para sa akin naging effect no na pagpagamit at lalong ma-develop yung relationship natin sa Panginoon. Wow, oh my gosh. Yun lamang po, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Sabel. Yan. Yung relationship na lang doon niya kay Mark. Hindi Ah. na develop. Yun lang. Underdevelop. Underdevelop pa. Alright. So, yan. Merry Christmas, Ma'am Sabel. At magkape-kape tayo mamaya. Yan. So, lunch fellowship. Magdala ka ng pagkakape. Yan. Magdadala si Ma'am Sabel ng pagkakapihan natin. May kape na si Sir Christian. Sagot niya ang kape. Kala ko si Ma'am Dinida. May utang ka pa. Alright, yan. Si Ma'am Bergie yung maraming utang sa atin. Yan. Yan. Nag-aabang talaga, no? Starbucks. Yan. Yan. By the end of 2025, makatikim man lang tayo ng Ang lahat ay may kabayaran. Yeah. Alright. Yan. So, yan. At Merry Christmas po sa ating lahat. At enjoy po natin, no? Celebrate yung Christmas. Yan, dito sa church. So, we have a meeting mamaya, o lunch fellowship. Alright. So, yan. At Ma'am Ginida, ba may anything sasabihin ka pa bago tayo magtapos? At sinisipon na kami dito. Alright. So, Ma'am Bergie, baka may sabihin ka pa?
Wala na. Alright. So, yun. Merry Christmas ulit po sa inyo sa mga nanonood sa FB Live. Yan. Merry Christmas. Walang nag-thumbs up po. Kaya hindi po kakanta si Brother Mark. Sayang naman. No? Kakanta sana siya kung may nagta-thumbs up, kaso wala. Yan. Thumbs up na, Ma'am Sabel. Wala, ayaw ni Ma'am Sabel. baka kantahan siya ng pusong bato. Kade. Alright, so sige po. Maraming salamat sa pag-watch sa aming devotion sa mga working singles. Alright, so let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng devotion. Maraming salamat sa wisdom at sa pag-aaral po namin sa inyong salita na magsilbing encouragement and ma-apply po namin sa aming buhay. Ingatan at gabayin niyo po kami, Panginoon, sa buong maghapon sa aming gagawin, Panginoon. Andabi yung protection niyo po and guidance niyo po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na natanggap mula sa inyo. And patawad, Panginoon, sa mga nagulimik. Sana natin po dalahan sa Jesus. Amen. Thank you and God bless. God God bless. bless. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas.